Part 16. Tiyang hayaan niyo muna sila dito. Hindi naman siguro magtatagal ang mga yan, may trabaho ding naiwan ang mga yan sa Maynila. Alang-inang sabi ko kay Tiyang, sinaman lang niya ako ng tingin. Huwag mo akong pinagloloko Nerissa, sa tingin mo aalis agad ang Hayes na yun ang hindi ka kasama. Lininggan pa niya kung nasaan sila Hayes at Draco kasama ang mga bata na naglalaro ng patintero sa labas. Napahinga ako ng malalim, matinding paliwanagan ang mangyayari dito kay Tiyang. Alam ko naman na nag-aalala lang siya, ilang beses niya kasi akong naabutan na umiiyak ng patagaw sa gabi. Mula nang makasama ko sila, nang may hatid ako ni Maddie dito, matinding paliwanagan ang nangyari. Galit sila ni Tiyong kung sino man ang kumuha sa akin, nalaman ko pang may naghatid mismo sa kanila dito sa probinsya ng araw mismo na dapat ako lang at ang mga kapatid ko ang pupunta dito. Hindi daw nila kilala, nang tinanong ko naman si Maddie wala din siyang alam. Napatingin ako kay Hayes, hindi kaya siya ang nagpahatid sa kanila dito. Pero malayo ang probinsyang ta, noong kami nga ni Maddie ilang beses akong gising at tulog. Hindi ko namalaya na nakarating na kami, ni hindi ko pinagtuunan ng pansin ang mga nadaanan namin. At hindi ba galit pa siya sa akin noon? Hindi mapasidlan ng tuwa ang puso ko nang may akap ko na ulit ang mga kapatid ko. Sobrang saya ko, na araw-araw hindi ako humihiwalay sa kanila. Kahit si Tiyang Nelang na lang na walang oras na hindi kami magkasama ng mga kapatid ko. Isang buwan na ganun lang ang nangyari, nang makaramdam ako ng pagbabago sa katawan ko. Lumaki ang balakang ko, at mas lumakas akong kumain na kahit si Tiyang at Tiyong ay napansin nila ang pagbabago na nangyari sakin. Kinabahan ako, para kasi sakin wala namang nagbago. Natakot akong umasa ulit, nang huli akong umasa na dismaya lang ako. Pero lumipas pa ang panahon at nakahanap ako ng trabaho sa plantasyon, napapagalitan ako dahil nakakatulog ako sa oras trabaho. Kahit na maaga naman akong natutulog palagi, naging sunod-sunod din ang pagkain ko ng mga pagkain dati hindi ko naman kinakain. Katulad na lang ng hilaw na mangga at isasawsaw ko sa ketchup. Noong dereng-deri ako sa ketchup, ngayon sarap na ako kapag nagsasawsaw dun. Hanggang namalayan ko na lang na nagkakaroon na ako ng morning sickness, ang palaging pagkahilo. Napansin din yun ni Tiyang, kaya dinala na niya ako sa malapit na klinik sa bayan. Hindi pa ako makapaniwala nang sabihin ng doktora na buntis ako, matapos ang lahat ng ginawa niyang pagsusuri sa katawan ko. Hindi ako naiwala kasi nga, nang huli akong nag-take ng partner negative ang lumabas. Pero nang in-ultrasound na ako, dun ako napaiyak. Nakita ko sa maliit na screen monitor ang maliit na nabubuhay sa katawan ko. Naging maingat ako, natatakot kasi akong kapag nagkamali ako mawala siya sakin. At ngayon, 4 na buwan na ang baby ko. Ang baby namin ni Hayes, napangiti ako nang maalala ang sinabi niya. Ang nakita kong tuwa nang ipinakita niya sakin ang picture ng 5 parter. Akala ko talaga puro negative yun, dahil na rin sa 2 nauna. At nakakatuwang isipin na nandito na si Hayes. Naalala na niya ako, at tinatawag niya din ako sa endearment niya sakin dati. Naalala ko pa dati, simula nang magkakilala kami sa orphanage dahil napagkamalan ko siyang si Alexander. Mula noon palagi ko na siyang nakikitang kasama ni Alexander, nalaman ko pang lumipat ito ng school kahit pag-graduating na ito. Nang mag-high school naman ako at naging senior high siya, palagi siyang pumupunta sa room namin kahit na malayo na ang building nila samin. Walang araw na wala siyang sorpresang ibinibigay. Kung hindi bulaklak, pagkain at teddy bears. Ang dami ko ngang naipon noon sa bahay namin dati. Hanggang sa nalaman kong lilipat kami ng village, at natuwa akong nalaman na sa mismong village kung saan nakatira ang mga kaibigan ko. Sobrang tuwa ko noon, sila Hayes Alexander, Draco, Amanda at si Caden. Palagi kaming magkasama tuwing weekend, pero kapag may mga lakad ang mga pamilya namin o kaya ay projects kami lang ni Amelie o Amanda ang magkasama, sa bahay namin o kaya sa park kami tumatambay. Bawal kasi sa bahay nila, nagagalit daw ang daddy niya. Naalala ko pang nainggit akong sila may mga daddy ako wala. Nang tanungin ko naman si mama, wala na daw. Kahit kasi picture ng ama ko, wala siyang ipinakita. Pero ang pangunguli lang yun, napalitan ng saya. Kahit bata pa, alam kong mahal ko na rin siya. Ilang beses siyang nanligaw, ilang beses niyang pinanindigan na gusto niya ako.
Nagpaalam pa nga siya kay mama noon kung pwede niya akong ligawan. Siyempre tumutol si mama, 13 lang ako nang manligaw siya, pero hindi yun naging hadlang samin, palihim kaming nagkaroon ng relasyon na lingid sa kaalaman ng mga magulang namin. Alam ng mga kaibigan namin, sila lang ang tanging nakakaalam ng naging relasyon namin ni Hayes. May pagkakataon na pupunta ako sa kanila, at dadaan kami sa sekretong daanan para makapunta kami sa kwarto niya nang walang nakakaalam, maliban kay Alexander. Pero wala naman kaming ibang ginagawa. Tinuturuan niya akong mag-aral o kaya ay pareho kaming nag-aaral na magkatabi. Uuwi lang ako sa amin kung gabi na at pauwi na si mama. Hanggang sa umabot ng ilang taon ang patago naming relasyon. 15 anyos na ako at 20 na siya, ang saya-saya pa namin, hanggang sa dumating nga ang araw na pumunta sa bahay namin si Amanda. Hindi ko alam kung pagsisisyan ko pa ang ginawa naming pagtulong ni mama, sa nalaman kong ginawa niya. Nerissa, ayos ka lang na, tulala ka na dyan. Napakurap ako, napatingin ako kay Tiyang at ngumiti. Ayos lang po Tiyang. Hinaplos ko ang tiyan ko, ngayong nandito na ang papa mo anak. Sana maging maayos na ang lahat, oo may galit pa rin akong nararamdaman, pero alam ko namang mawawala din ito. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko kaysa sa galit ko sa kanya. Sobra ko siyang na-miss, at hinihiling ko na sana. Huwag na siyang mawala, na maging maayos na ang lahat pagkatapos nito. 0, tulala ka na naman. Umiyak ka pa, na-miss mo siya no? Malungkot nang umiti si Tiyang, tumanggo ako at pinunasan ang luhang tumakas sa pisngi ko. Sobra Tiyang. Tumanggo siya at tumayo, tinapik ang balikat ko. Puntahan mo na, kanina pa naglalaro ang mga yon. Ako na ang bahala sa mga kapatid mo, tabi-tabi muna kaming matutulog. Alam ko ang pinagdaanan mo kaya, hindi na kita pipigilan pa. Hiling ko lang na sana, kung bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon na alam kong ibibigay mo rin. Napailing siyang napangiti. Sana wag niyang sayangin yun, pero sana wag muna kayong umalis. Dito na muna kayo kahit ilang araw lang. Tiyang, ano po ba ang sinasabi niyo? Hindi po ako aalis, nandito po ang mga kapatid ko. Nandito kayo, hindi ko po kayo iiwan. Umiling itong bumalik ulit ang tingin sa labas, napatingin na din ako doon at nakatingin din pala si Hayes sa amin. Kumaway siya, kakaway na sana ako pabalik ng pandilatan ako ni Tiyang. Huwag masyadong marupok, hindi porke at mahal mo bibigay ka kaagad. Pahirapan mo siya kahit kaunti man lang para matuto. Tiyang, sinasabi ko lang kasi nakita ko kung paano ka umiyak gabi-gabi. Alam kong wala akong karapatan manghimasok sa inyo, bakit hindi mo siya subukan? Ano pong ibig sabihin mo Tiyang? Nakakunot ang noo kong tanong, napangisi naman si Tiyang. Napalunok ako at kinabahan, iba kasi ang ngisi ni Tiyang. Ako na ang bahala, basta sumakay ka na lang. Napatingin na lang ako sa likod ni Tiyang napapalayo, pinuntahan niya ang mga bata at tinawag. At dahil wala na ang mga bata, lumapit sila Hayes at Draco sa akin. Nakangisi si Draco na nakatingin sa umbok ng tiyan ko, napahawak ako sa tiyan ko at sinaman siya ng tingin. Mabilis na lumapit sa akin si Hayes at naupo sa tabi ko, yamakap sa bewang ko. I'm still amazed to know that you're really pregnant. Akala ko kasi kung saan lang napulot ni Hayes ang partner na nasa picture. Natatawa siya, at hindi pa nakontento at naupo na rin sa harap namin. Remember that time before that he's always following you. Kahit san ka magpunta no nakasunod siya, kahit tawagin namin siyang buntot ng aso, wala lang sa kanya makita ka lang. Shut up Draco. Napatingin ako sa katabi kong masama ang tingin sa kaharap. Well I'm just reminiscing. Minsan pang ang hindi siya pumasok sa major subject namin nang malaman niyang nagkasakit ka. It's the first time that he ditched class, napag-alitan pa siya ng professor namin. But then again, he is a Montenegro, he always find ways para makalusot. And one time, he even asked us to help him prepare for your second year anniversary. Man, ang daming lamok lang naman ang kumagat sa amin noon, but still it's all worth it. We even lit that fireworks, kami ang muntik na putukan ni Carlos. And imagine what happened after. Napangiti na din ako, nilang si Hayes na isinabsab ang mukha sa leeg ko. Namumula ang tainga niya, naalala ko ang lahat ng kinuwento ni Draco. Ang ganda ng lugar, at yung fireworks.
Narinig ko nga noong may sumigaw. Nang tinanong ko naman si Hayes, ang sabi niya wala lang daw yun. Ngayong naalala ko, gusto kong malaman kung ba talaga ang nangyari ng gabing yun. Anong nangyari? Naramdaman kong napaling si Hayes sa leeg ko, pagkatapos ay bumaba ang kamay sa tiyan ko at hinaplos. We got chased by the guards, at puno ng uling ang mga mukha namin. And we did the same thing on H, the next day. He became our slave for a week, dahil sa nangyari. That's how much he likes you. At marami pa siyang ginawa na hindi mo alam. And, napatingin siya sakin, napailing. Katulad ng sabi ko dati, you both deserve to be happy. So, I'm asking you to give him a chance. Marami siyang nagawang pagkakamali sa buhay, ikaw lang naman ang naging tama. Hey, that's supposed to be my line. Out Draco, AS ka. Bumalik ka na sa Manila, inaagawan mo ako ng linya. Napatawa na lang ako nang batuhin ni Hayes si Draco ng unan. Hanggang sa naghabulan na sila, napapangiting nakatingin lang ako sa kanila. Alam ko naman, hindi na kailangan pang sabihin sa akin ni Draco na bigyan si Hayes ng pangalawang pagkakataon. Sapat na sakin ang nakita kong pagsisisi sa kanya, at marupok ako bakit ba. Iniwan ko sila at nagpunta sa kusina, kakakain lang namin ng hapunan pero gutom na naman ako. Napahawak ako sa tiyan ko, naghanap ng pwedeng makain. Napanguso ako nang walang makita, hindi pala ako nakabili kanina ng makakain sa labas. Napabuntong hinga akong babalik na sana sa sala ng maaga nang tingin ko ang saging na saba. Napangisi akong lumapit sa ilalim ng lababo at kinuha yon. Love, what are you doing? Ay puting pula ka? Ano ba Hayes, huwag kang ang manggugulat. Napahawak ako sa tiyan ko, nabitawan ko ang hawak na saging at sinaman siya ng tingin. Mabilis siyang lumapit sakin at hinawakan din ang tiyan ko. I'm sorry, Elle didn't mean to startle you. Napahinga ako ng malalim, kinalma ang sarili. Sa susunod kasi, magsabi ka nga kung lalapit ka. Okay, I'll do that next time. At bakit ba kasi wala kang tunog kapag naglalakad ka, lumilipad ka ba? Nairita kong tanong, hinaplos niya ang likod ko at napalunok. Napatijan siya sa paahan ko, nandun ang saging na nabitawan ko. Yumuko siya at kinuha yon. Anong gagawin mo dito, kakainin mo ba? Hindi titigan ko lang. Nakita ko ang paglaki ng mata niya, napalunok siya na pahinga akong malalim at kinuha sa kanya ang saging. Sorry, nenes kasi ako. Niyakap ko ang diwang niya, naramdaman ko siyang nanigas bago hinaplos ang likod ko. No love, it's okay. You can do everything to me, shout at me, kick me, slap me or anything. I deserve it anyway. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi niya, talagang nagsisisi siya. Pero hindi ko mapigil ang mapangisi, gusto ko siyang kagatin ulit. Umangat ang tingin ko sa kanya, hindi ako humiwalay sa yakap. Talaga kahit ano. Napalunok siya sa sinabi ko. Why yeah, of course I'm all yours. Kahit pa sabihin kung gusto kitang kagatin. Nagel umikot ang tingin niya bago ibinalik sakin. Tumanggaw siya at tinapik ang balikat, just this side. Turo niya sa kabilang balikat, napatingin ako sa balikat na kinagat ko kanina. Pero gusto ko dito, napanguso kong sabi, at hinawakan ang kinagatan ko kanina, huminga siya ng malalim at tumanggaw, napangisi ako. Yay! Promise sandali lang at hindi ko didiinan. Sabi ko at mabilis nga siyang kinagat, pero hindi ko napigil ang hindi manggigil sa kanya. Napaidan tuloy ang kagat ko, napatingin ako sa kanya na naluluha. I'm sorry, bakit kasi nakakagigil ka? Napangiti siyang kinabig ang ulo ko at hinakap ako. It's okay, Elle told you. You can do whatever you want with me. Napaiyak na ako, bakit ba sa ginagawa niya parang nagigilty ako? Para kasing sinasabi niyang gawin ko din ang ginawa niya sa akin dati. Nakakainis ka. Hinampas ko ang braso niya, hinayaan niya lang akong gawin yun. Napatigil lang ako sa sinabi niya, napaangat ang tingin ko sa kanya. I love you, you and only you no matter what. Napahikbi na ako, pinunasan niya ang luha ko. Pinaupo niya ako sa upuan at binigyan ng tubig. Napasigok akong nakatingin sa kanya. Naiinis na naman ako sa mukha niya, bakit kasi ang gwapo ng kumag na to? Mukhang siya ang pinaglilihiyan ko.
Kasi kahit noong wala siya dito, hinahanap ko siya at minis na lang kapag nakikita ko sa isipan ko ang mukha niya. Nagugutom ako, lutuin mo tong saging ilaga mano. Inusag ko ang saging sa kanya, napatingin siya doon at napangiwi. Love, you know I don't have the talent to cook. Pero nagugutom ako, sige na bilasan mo na. Lutuin mo na yan, kung ayaw mong sa labas ka matulog. Nanlaki ang mata niya at mabilis na tumayo, kinuha ang saging. Yes ma'am, I'll be right back. Napangiti na lang ako, nakita kong inilabas niya ang phone niya at may kinalikot. Malamang kausap na niya kung paano yun lutuin. Napapiling akong napahaplos sa tiyan ko, baby papahirapan natin ng kaunti ang papa mo. Napatawa ako sa naisip, parang nahawaan ako sa sinabi ni Tiyang. At dahil na rin siguro sa pagbubuntis ko, paiba-iba ang ugali ko. Matapos ang ilang minuto, inilagay niya sa mesa ang niluto niyang saging. Naghikab ako at napatingin sa kanya. Luto na ba yan? Maybe. Napangiwi siya at kinuha ang saging, sinimulan niyang balatan. Kaso nahirapan siya at mainit yun. Napahinga akong malalim at kumuha na rin ng isa. Love, ako na ang magbabalat, mainit pa yan. Ako na, ang bagal mo nagugutom na ako. Hindi ko na siya pinansin at mabilis na nagbalat. Napatingin ako sa saging at sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi ko, pagkatapos ay tinusok ng tinidor ang saging at kumagat. Hilaw pa nga, hindi naman sa hilaw kasi hinog na ang saging. Ang ibig kong sabihin, hindi pa siya naluluto ng maayos. Pero ayos naman, kalahating luto at hinog. Is it that bad? Napaangat ang tingin ko sa kanya, lumunok at umiling. Ayos lang naman, pero sa susunod kailangan pareho ng luto ang magkabilang side. Napakamot siya sa batok at napamura. Fuck, I really need to know how to cook. Napapangiti na lang akong kumain, masarap naman. Matamis. Naalimpungatan ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Idinilat ko ang isang mata at napatingin sa siwang ng bintana. Umaga na pala, nagkukusot ng matang bumangon ako. Napatingin ako sa tabi ko, wala na dun si Hayes. Nasaan kaya ang lalaking yun, hindi man lang ako ginaisang. Sinuklay ko ang buhok gamit ang kamay ko, inayos ko muna ang higaan namin na cutter, at nagpas siyang lumabas. Naririnig ko na din ang ingay sa labas ng bahay nang makarating sa kusina, bumungad sakin si Tiyang na naghahain na ng almusal. Late na naman akong nagising, hindi ko tuloy na asikaso ang mga kapatid ko. Bumaling ang tingin ni Tiyang sakin at napangiti, lumapit na ako at nagmano. Magandang umaga ho Tiyang. Magandang umaga din sayo, maupo ka na. Naihanda ko na ang pagkain at naasikaso na din ang mga kapatid mo. Ihahatid ko na lang sila sa school, dito ka na lang at magpahinga. Pwede naman pong ako na ang maghatid sa kanila sa school. Hindi na nga ho ako ang naghanda ng almusal nila tsaka siguradong pagod din ho kayo. Umiling itong napangiti, kinuha niya ang kamay ko at hinaplos. Ano ka ba, ayos lang sakin. Saka tingnan mo ang tiyan mo, ang laki na. Alam kong maigi na naglalakad-lakad ka. Pero mamaya na sa hapon, hayaan mo na akong maghatid sa mga bata. At hindi naman pwedeng ako ang maiwan dito baka hindi ko matensya ang mga nasa labas. Naliling niyang sabi, tumingin pa siya sa labas. Napasunod ang tingin ko dun, napakunot ang noo, anong meron sa labas Tiyang? Tanong ko, kinuha ni Tiyang ang bag niya sa upuan at iginiya akong sumabay sa kanya. Ikaw na ang umalam. Nailing itong nauna sa pinto nilingan niya pa ako bago buksan ang pinto. Lupit na ako doon, ganun na lang ang pagsinghap ko nang makita ang nasa labas. Nanlaki ang mata kong inilibot ang paningin sa paligid. Marami ang mga taong nakiklusyuso at nagkakanda haba ang leeg ng kababihang napaptingin sa bakuran namin. Napahinga ako ng malalim at napailing na napatingin sa mga lalaking nagkukumpulan at naglalaro lang naman ng Julan. Nagkakasayahan sila kasama ang dalawang kapatid ko at ang anak ni Tiyang, Uya take that you asshole. Si Carlos nang mataaman ang Julan at lumabas yun sa bilog. Manghang-mangha naman ang tatlong bata na kasama nila at napapalakpak pa sumama lang ang tingin ni Draco at sunod na pumwesto para tumira. Si Adrian at Aki ay naghanda na din para sa kanilang turno. Si Hayes ay nilang lang na nakatingin sa kanila. Nang matamaan din ni Draco ang Julan at lumabas sa bilog, nagsigawan ang mga bata. Itinaas ni Draco ang gitnang daliri at ipinakita sa kay Carlos.
Hanggang sa sunod-sunod na silang naglaro at nakilaro na din ang mga bata. Hindi ko akalain ang mga maskuladong mga lalaking ito ay may pagkaisip bata rin pala. Nagkatinginan kami ni Tiang, sabay na nilang. At ano nga ba ang ginagawa ng mga to dito, pinapunta ba sila ni Hayes? And speaking of Hayes, siya na ang nakapwesto ngayon at titira. Sinukat pa niya gamit ang kamay niya ang layo, pagkatapos ay tumira. Nagsipulan ang mga kaibigan niya, nagbubulong-bulungan naman ang mga kapitbahay namin na nanunood din. Na para bang nanunood lang isang show, at sila Hayes ang bida. Napapadyak si Hayes at Cinnamon ng tingin ang mga kibigan, nag-iwas lang ang mga ito ng tingin. Napuntong hinga ako at hindi mapigil ang hindi mapatawa, kahit si Tiang ay natawa na din. Pagkatapos ay nilapitan na nito ang mga bata. At dahil sa paglapit niya, nabaling ang tingin ng mga lalaking nandon sakin. Lakad takbo ang ginawang paglapit ni Hayes sakin, humalik ito sa noo ko at yumuko para mahalikan ang tiyan ko. Good morning baby. Pagkatapos ay umangat ang nakangiting tingin nito sakin. Good morning. Napatango na lang ako at hindi na siya nasagot nang magsilapitan na din ang mga kaibigan niya. Hi Miss Beautiful, good morning. Agad na ama na lumipad ang tingin ni Hayes kay Carlos, napatawa lang ang kaibigan sa sama ng tingin ni Hayes. Good morning. Sunod-sunod nilang bati, nakangiti akong tumango sa kanila. Hiwakan ni Hayes ang kamay ko at pinagsiklop ang kamay namin. Let's go, you need to eat breakfast. Nagpatianod na lang ako, dinala niya ako sa kusina at naksunod lang sa amin ang apat. Natakam ako sa pagkaing naroon, hindi ko napansin kanina na marami pala ang nakahain doon. At sigurado akong hindi lang yun luto ni Tiang, may ibang nakasupot pa eh. Pinaghila niya ako ng upuan at alayang maupo, nagkanya-kanyang hila ng upuan ang mga kaibigan niya at naupo na din, nag-agawan pa sila ng upuan. Napakagatlabi akong nakatingin lang sa kaila. Ang kukulit, parang mga batang nag-aagawan sa upuan. Nang hindi magtagumpay si Carlos sa paghila ng upuan kay Adrian, kay Draco ito nakangising humarap. Pagkatapos ang walang kamalay-malay na si Draco, bumulagta ng mabilis na hilahin ni Carlso ang upuan na dapat uupuan na niya. Fuck! Napasinghap pa ako nang marinig ang tunog ng pagbagsak ng puwet ni Draco. Sorry man, I'll get it first. Nakangising na upo na si Carlos, sinaman lang ito ng tingin ni Draco at naghanap ng ibang upuan. Nilang naman ang iba, napatingin ako kay Hayes na walang pakialam at itinuloy lang ang paglagay ng pagkain sa plato ko. Here, you need to eat a lot. Man, buntis lang si Nerissa at hindi bititayin. Walang buhay na sabi ni Aki, napatingin din ako sa plato kung puno ng pagkain. Tumikim si Hayes at naupo na lang sa tabi ko. I'll eat with her. Sagot na lang niya, napangiti ako nang ilapat niya sa bibig ko ang pagkain. Nakangiti akong ngumanganga at kinain yun. Pinunasan niya pa ang gilid ng labi ko, pagkatapos ay dinala ang daliri sa labi niya. Napalunok akong napatingin sa mga kaibigan niya, mabuti na lang at may kanya-kanya itong mundo. Hindi kami kumain ng tahimik, magulo at maingay. Nandyan ang nagbabangayan na si Draco at Carlos, si Adrian na nadadamay kapag nasisiko na ng dalawa dahil napapagitnaan siya nito. Si Aki naman na tagasaway sa kanila. May I remind you, I'm the one who bought this food. Si Carlos na sinabatan din kaagad ni Draco. Sinong nagbayad? Kumaibat lang ang labi ni Carlos at sinaman ng tingin si Aki na nasa harap niya. Ako dapat ang magbabayad kung hindi lang bida-bida ang isang ta, gusto kasing magpa-empress sa manager ng resto na yun eh. Hindi siya pinansin ni Aki at nagpatuloy lang sa pagkain. Don't mind then, you have to eat. Nabaling ang tingin ko kay Hayes, sinubuan niya ako. Hindi na ako yumangal na magpasubo, matigas ang ulo nito. Siguradong hindi ako mananalo, kung makikipag-argumento pa ako. Kaya ang nangyari, nagsubuan na lang kami. Parang kami lang narito at hindi inintindi anig may ingay norming kasama. Matapos niya akong subuan, ako naman ang nagsubo sa kanya. Parang dati lang, ang hilig ko kasing magpasubo sa kanya dati kapag kami lang ang magkasama. Lalo na kapag nagdi-date kami sa labas, nagkatinginan lang kami ni Hayes, na miss ko talaga siya. Gabi-gabi akong umaasa mula nang makauwi ako dito, na sana dumating siya. At sa oras na magkita ulit kami, maalala na niya ako, at nakakatuwang din inig ng Diyos ang panalangin ko.
Lumapit ang mukha ni Hayes sakin, napapikit na lang ako at hinintay ang susunod na mangyayari. At lamapat na nga ang labi niya sa labi ko, napasinghap ako at naikuyom ang kamay. Mabilis lang yun pero balto-bultahing kuryente ang damaloy sa katawan ko. Parang katulad ng dati kapag hinahalikan niya ako. Naghihisterya ako kapag umuwi samin, nagatitaka pa nga si mama kung bakit nakatulala akong nakangiti at hawak ang labi. Napadilat ako at ang nakangiting mukha ni Hayes ang bumugad sakin. Kung no na nas ay poder niya ako, muhi at galit ang nakikita ko sa mata niya. Ngayon, pangungulila at pagmamahal na. Get a room you too. Mabilis na napabilang ang tingin ko sa nagsalita. Si Aki, tumayo na siya at naiwan kami sa mesa. Napakagatlabi ako at mahigpit na kumapit sa damit ni Hayes. Nakakahiya, bakit ba nakalimutan kong may kasama pala kami dito? Tapos na din akong kumain, pwede nyo nang ipagpatuloy yan. Nakangising umalis na rin si Carlos, sumunod na nagpaalam si Adrian at naiwan si Draco na hindi pa tapos kumain. Tumikim si Hayes, napaangat ang tingin niya at napakunot noo. What? I'm not done eating. Napailing ito at napabuntong hinga, tumayo at binitbit ang plato palabas. San sila pupunta? Huwag mo na silang pansinin, kumain na lang tayo. Napangungoso akong napahawak sa tiyan ko. Busog na ako lalabas na din ako. Sinaman ako ng tingin ni Hayes, nakuyam ko ang labi ko sa pagpipigil ng ngiti. Joke lang, kumain ka na. Sinubuan ko na siya, umaliwalas na ang mukha niya. Matapos kumain hinatid lang ako ni Hayes sa kwarto at bumalik siya sa kusina. Siya na daw ang magliligpit doon. Naupo na ako at hinaplos ang tiyan, napaisip. Sana lang hindi maubos na mabasag ang mga plato doon sa kusina. Ano, ba kasing pumasok sa isip ko at pumayag akong siya ang maghugas. Ano bang alam noon sa gawain sa kusina? Napabuntong hinga akong sumandal sa sandal ng cutter, nang marinig ko na naman ang ingay nilang magkakaibigan. Napangiti ako nang marinig kung ano ang pinagtatalunan nila ngayon. Fuck, no way. I'm a good eater, not a good dishwasher. Rinig kong reklamo ni Carlos, sumunod ang boses ni Draco at si Adrian na hinla na sila sa kusina. Napabuntong hinga akong napapikit, magulo sila pero masaya. Nakakamiss ang gulo namin dati ng mga kaibigan ko, kung anong gulo ni Carlos at Draco, yun naman ang kinatahimik ni Aki at natahimik na sila maya-maya at naririnig ko na lang ang mga mura nila, kapag natatalsikan ng tubig ang mga damit. Hindi ko namalayan nakatulog pala ako, naramdaman ko na lang may umayos ng higa ko sa higaan at tumabi sakin. Tumalikod ako, napangiti ako nang naramdaman ko ang yakap niya mula sa likod. Anong nangyayari Tiyang? Lumabas na ako sa kusina nang hindi sumagot si Tiyang, may naririnig kasi akong ingay sa labas. At napailing na lang ako sa nakita, napabuntong hinga akong napailing nang makita ang ginagawa nila ngayon. Napabaling ang tingin sakin ni Hayes, lumapit siya at humalik sa pisngi ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Wala bang balak ang mga yan na umuwi? Napangiwi si Hayes sa tanong ko, napatingin na din siya sa mga kaibigan niya nang ayong naglalaro ng pikusaya. Karga ni Carlos ang anak ni Tiyang sa balikat niya habang naglalaro. Tuwang-tuwa naman ito, nang mapatingin ako kay Tiyang nangingiti din ito. I don't know about them, I already told them to go without me. Napatingin ako sa kanya, bakit hindi ka sumama? Love, that's an obvious question. You're here, and wherever you are I'll be there. Kanta ba yun? Nakangusong tanong ko, napaling siyang niyakap ako. You know you can't push me away. Dahil kahit anong gawin mong pagtulak sakin, babalik at babalik pa rin ako sayo. You're my home, my love and my everything. Naluluha akong umangat ang tingin sa kanya, di pinunasan niya ang mukha ko at mabilis na hinalikan ang labi ko. Baka may importante kang gagawin, alam mong hindi ako aalis dito. Nandito ang mga kapatid ko, nandito ang pamilya ko Hayes. I know, no. You don't have to come with me, ako ang sasama sayo. Napasinghot akong isinubsob ang mukha sa dibdib niya. Ang laki talaga ng pinagbago niya, bumalik na ang dating Hayes ko. Maalaga, mapagmahal, san ka pa hahanap ng ganitong lalaki? Bibihira na ang mga lalaking ganito, at sana hindi siya magbago. Hindi kasi mawala ang doubt sakin, galit siya sa ama-amahan ko. Baka marealis niyang galit talaga siya, at yung nangyari sa fiancé niya.
Paano kung mabagok ang ulo niya, marealize niya hindi pala ako ang mahal niya kundi ang Hillary na yun. Alam ko naman na wala na siya, nagiging emosyonal lang talaga ako dahil sa pagbubuntis ko. Paiba-iba ang ugali ko, ang emosyon na lumalabas sakin. Maaga kaming nagising ni Hayes, na pagkasunduan namin na manood ng sunrise. Kung saan niya ako nakita. Doon ako pumupunta noon para magpahangin at manood na din ng sunrise at sunset. Hindi ko akalain na ngayon ay may makakasama na akong manood, at si Hayes pa. Ang lalaking pinakamamahal ko. Nilatag niya ang sapi na dala namin at inalalayan akong maupo doon. Nakangiti akong nagpasalamat, naupo na din siya sa likuran ko at yamakap. Napasandal ako sa kanya at nakangiting pumikit. Tuwang-tuwa ako nang makita ulit ang sunrise, nitong nakaraang araw kasi hindi na ako nakakapunta at palagi na lang akong late magising. Mabuti na lang talaga nandyan si Tiyang para asikasuhin ang mga kapatid ko. At ang mga kaibigan ni Hayes na hindi pa din umuwi. Nirentahan na nila ang bahay sa katapat namin na walang nakatira. Doon sila natutulog, nagtataka pa ang mga kapitbahay namin. Kung bakit ang tulad nilang mayayaman ay pag-aaksayahan ng maliit naming baryo at matutulog sa maliit na kubo. Naramdaman kong sumubsob ang mukha ni Hayes sa leeg ko, ang kamay ay humahaplos sa tiyan ko, walang nagsalita sa amin, pinakikiramdaman lang ang isa't isa. Dinig na dinig ko ang bilis ng tibok ng puso niya dahil na rin nakasandal ako sa kanya. Napahawak ako sa kamay niyang bumababa ang haplos, pinigilan ko ang kamay niya. Napalingon ako sa kanya, nagangat ang tingin niya sakin, namumungay ang mata niya. Hayes, kapos ang nangang tawag ko sa kanya, napalunok ako. Love. Isinandal niya ang mga noo namin. Ngumiti siya, inilayo ang mukha niya at tumayo. Nagtataka akong nakatingin lang sa kanya, hanggang sa inalalayan niya akong tumayo, iinagpag ang damit kong may damo. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisil-pisil. Naluluha akong nakatingin sa kanya, hanggang sa lumuhad siya sa harapan ko. Bakit ka ba lumuluhod dyan, tumayo ka nga. Hinaila ko ang kamay niya patayo, umiling siya. Bakit kasi siya nakaluhod? Talagang luhod kasi dalawang tuhod niya ang nakaluhod. Love. Hayes, tumayo ka dyan. Sabay naming turan, napahinto siya. Napamaang na lang ako nang may inilabas siya sa bulsa niya. Napatikip ako sa bibig, naluluhang napatiigan sa kinakabahan niyang mukha. I know, this is not romantic at all. I should do this in a romantic way, with candlelight dinner with music. Hayes. Hinaplos ko ang pisngi niya, napakurap siya. Nagpo-propose ka ba? Napakurap-kurap siya at napatingin sa hawak na singsing. Why bakit dalawang tuhod? Kinagat ko ang labi ko, hindi mapigil ang mapangiti. Napayuko din siya sa tuhod niya. Sinasamba kita mula ulo hanggang paa. That's how much I love you. Sigurado ka, baka hindi mo lang alam mag-propose. Pero may fiancé ka, ganito ka din ba nag-propose sa kanya? Umiling siya, isnuot na niya ang singsing sa daliri ko at niyakap ako sa tiyan. I did not propose to her, she proposed to me. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. So, hindi ka lang talaga marunong. Alam ko, tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Nilero niya ang singsing na nilagay niya doon. But for you, lol, kneel both knees. Nanginginig pa, napatawa ako. Hinaplos ng isa niyang kamay ang pisngi ko at may pinunasan doon. I know it's tears of joy, but I still hate seeing you cry. Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako, huminga ako ng malalim at iniangat ang karne kong may singsing. Nilagay mo na, hindi pa nga ako sumasagot. Love. Nakita kong kinabahan siya, biglang nanlamig ang kamay niyang nasa pisngi ko. Paano ka nakakasigurong oo? Ang sagot ko. Tumawa na ako, namumutla na kasi siya. Hinawakan ko ang magkabilang singi niya at mabilis na hinalikan sa labi. Hayes, huminga ka. Bulong ko sa tainga niya. Napasinghap naman siya at isinandal ang noo sa balikat ko. Natatawa akong hinaplos ang buhok niya. Banibiro lang naman kita. Almost got a heart attack. Humiwalay siya at hinawakan ang balikat ko. It's a yes, Hayes. Mula noon hanggang ngayon, I promise to marry you, love you and only you in this lifetime. Naluluha na sabi ko, nakita ko na lang ang sunod-sunod niyang luha at mahigpit na yamakap sakin. Our promise. Tumango ako habang magkayakap kami. Thank you, love.
I will do everything, I will love you unconditionally. Matapos ang drama na ginawa namin, nandito ulit kami sa lilam ng puno. Nakasandal ako sa kanya, haplos ng isa niyang kamay ang tiyan ko. Ang isa ay nasa kamay ko kung nasaan ang singsing. Napangiti ako, huminga ng malalim at dinama ang init ng araw sa balat ko. I love you. Paulit-ulit niyang sinasabi yan, tapos hahalik sa pisngi ko o di kaya sa leeg ko. Nabulabog kami nang biglang dumating si Draco na hinihingal. Nang makita kami, mabilis siyang lumapit sa amin. May problema tayo. Napatayo na din si Hayes, ay nalalayan niya akong makatayo at hinawakan ang kamay ko. What is it, Draco? He's back. Sagot niya at tumingin sakin, napalunok ako gaklase ng tingin niya sakin. Your father is back. Tahimik kaming bumalik sa bahay, matapos sabihin ni Draco na bumalik na ang tatay ko na tahimik kami pareho ni Hayes. Pareho kaming walang kibong pumasok sa kwarto, naupo ako sa cutter at siya ay nakatayo lang sa harapan ko. Nablangko ang utak ko, pakiramdam ko dumating na ang kinatatakutan ko. Liwan na ako ni Hayes, babalik na ako sa dati kong buhay na kasama ang mga kapatid at ang tatay ko. Naramdaman kong umupo sa tabi ko si Hayes, ayaw kong tumingin sa kanya kaya nanatili akong nakayuko. Hey, hindi niya ako tinawag na love. Siguradong nagbago na ang isip niya. Ayaw na niya sakin, aalis na siya para hatulan ang ama ko sa kasalanang nagawa nito sa fiancé niya. Iguro, love. Naluluha ako nang iangat niya ang mukha ko. Napailing siya, niyakap niya ako, tuluyan na akong napaiyak, iiwan na ba niya ako? Kami ng anak niya. Inihiwalay niya ako sa kanya, niyakap ko siya. Umiling akong nakayakap sa kanya, hindi niya ako pwedeng iwan. Love, why are you crying? Stop crying please, you know I don't like seeing you crying. Pilit niya akong hinawalay sa yakap at nagtagumpay naman siya. Yumuko ako, nagtaas baba ang balikat ko. Love please, stop crying and tell me what's wrong. Iiwan mo na ako. Who said that? Of course not. I just proposed kanina, why do you think I will leave you? Napaangat ang tingin ko sa kanya, parang galit siya. Bakit parang ikaw pa ang galit? Pinalo ko ang dibdib niya. You're doubting my love for you. Humikbi akong napayuko, naramdaman kong niyakap niya ako. I won't leave you, you hear me? I will never leave you, I've been waiting for you for years. Gago ako kapag ginawa ko yun, at parang tinanggalan mo na din ako ng karapatang haminga.